Hi! Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, no? Nandito na naman po ako, nagbabalik ako. Alam ko po, inaantay nyo na po ito. Marami na po sa akin nag-PM, no? Kung wala po akong free reading ngayon. Meron po, syempre, hindi ko po kayo kakalimutan, kaya lang, yun nga lang po, talagang medyo sunod-sunod po yung private readings natin, ano? So, for those of you po na talagang gusto po magpa-private readings, no? Just message me po sa Lady Lee Elena. Okay? Ayan. Okay, ano po ang message sa iyo ng ating universe for today? Natutuwa po ako sa mga tao na nag-message sa akin. Natatouch po ako na sinasabi nyo na naging lumakas po ang loob nyo nung nakikinig po kayo sa akin at ngayon po ay nakaka-adjust na po kayo at nakakaya nyo na po na hindi kausapin yung mga taong yung mga tao na nag-aabuso sa inyo, no? Masayang-masaya po ako doon. Okay? So, dahil po sa nangyari, no? A win-win outcome in forecast. So, sa ngayon po, no? So, feeling mo lahat talo ka, lahat ginawa mo, pero ngayon po, no? Darating po sa iyo ang mga blessings, unti-unti, a win-win outcome is forecast, no? So, may nakikita po ang pagdating ng mga business dito, ay ng mga blessings, sorry, ng mga blessings po sa iyo, no? Huwag ka pong mag-alala, darating yan. This is Moonology, bago po itong ginamit ko lang po ulit ngayon, ano? Tapos, a time to give rather than take. So, ngayon po sa sarili mo naman po, no, mag-give ka po ng mag-give para naman po sa sarili mo. Kesa yung ibang tao yung nagtitake at ikaw yung give ng nag-give. Ngayon po, paramdam mo raw po sa sarili mo na ikaw yung nag-give at tinitake din ng sarili mo. Meaning, yung sarili mo naman daw po ang is-spoiled mo this time. At for 2024, you're very close to achieving your goal. Basta po, naggawa ka ng sarili mong desisyon sa buhay. Gumawa ka po ng desisyon para sa sarili mo, no? Makakamtan mo po lahat ng goals mo sa buhay mo. You're very close, no? Meaning, malapit mo na pong ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay na dati hindi mo na-achieve, no? So, confidence is the key to success. Kailangan po ang kumpiyansa sa sarili. Ibalik mo po ang kumpiyansa mo sa sarili mo, no? Para po makita mo po kung ano yung para sa'yo, yung mga nawala sa'yo, maibalik mo po ito at matutuwa ka po sa resulta nito sa totoo lang kasi po maayos ka pong papasok, no, for 2024. Yan. Okay. So, emotions are running high. So, minsan may mga times na kahit feeling mo, okay ka na. May times po na feeling mo na bakit parang nagsisetback ka, no? Na naiisip mo pa rin ng taong to, kahit na alam mo adjusted ka na sa bago mong buhay, bakit feeling mo po ay, parang feeling mo po ay minsan talagang naiisip mo pa rin po itong taong to, no? What do you need to release? Ayan, pinaparelease po sa iyo ni universe kung ano po yung dapat mong i-release, ano? Sabi niya po dito kung bakit mo siya laging naiisip pa din, kung bakit lagi mo pa rin siyang kahit okay ka na, kahit naka-adjust ka na, bakit lagi mo pa rin siyang naiisip, no? Kailangan mo daw pong i-release lahat, i-surrender lahat sa universe, i-surrender lahat sa taas natin, ano? So, ano raw pa yung kailangan mo i-release? Ano pa raw po ba yung mga nag-hold back sa'yo? Yung mga galit, ganyan, or iniisip mo siguro, sana makarma siya, yan ang naging title natin. Sana makarma siya, sana bumalik sa kanya lahat, i-surrender mo na daw po yun lahat sa universe. Okay. Huwag mo daw pong i-wish na makarma siya. Kasi sa totoo lang mangyayari po yun sa tamang oras na nilaan ng universe sa kanya. Okay? Huwag ka po mag-alala dyan. Makakarma po ang taong ito. Or rather,
mabibigay po sa kanya yung para sa kanya, ano, na hindi mo po kailangan hingin. Actually, kahit hindi mo po i-wish na makarma siya, mangyayari po yan kasi ibabalik po sa kanya ng universe yung lahat ng ginawa niya at yun po, kumbaga sa isang restaurant ay masuserve po sa kanya kung ano yung deserve niyang pagkain. Okay? So, dito naman, have faith in your dreams, no? Huwag mo daw po sukuan ang mga pangarap mo. Kung feeling mo daw po napakahirap ng mga pangarap mo, well, hindi daw po ganon, ano? Magkaroon ka lang daw po, you have to trust and you have faith na kakayanin mo po ang lahat, no? Your hard work is paying off. So, sa lahat po ng sakripisyo mo, sa lahat po ng ginagawa mo, no, para rin sa pamilya mo, no, para sa pamilya mo, sa sarili mo, yung lahat ng sakripisyo mo, this time magpi-pay off, no, para to sa'yo naman at sa pamilya mo. Kalimutan mo na po yung mga perang nagastos mo sa siraulong lalaking yan, yung mga perang ang laki na nawala sa'yo dahil sa lalaking to o dahil sa babaeng ito. Kalimutan mo po yan lahat, okay? Kalimutan mo po lahat yan at ngayon pag gumawa ka po ng goals mo sa buhay, gusto mo pong ma-achieve lahat, basta po magsisikapan mo, mangyayari po yan, at ang magiging ano na po ay ikaw na, no? Balance spiritually and practically. So, ayan po, no? Balansihin mo daw po yung buhay, yung paniniwala mo sa mga gagawin mo. Balansihin mo po lahat, no? So, communication is the key. Ngayon po sa lahat ng mga taong kaibigan mong iniwasan mo na nagtampo sa iyo, sa pamilya mo po na iniwasan mo, no? Communication is the key po. Kausapin mo lang po sila at paintindi mo po sa kanila na tao ka lang na nagmahal. Alam ko po maraming naghusga sa iyo, no? Marami po ang humusga sa iyo sa nangyaring to na piling nila ang tanga-tanga mo, nagpaloko ka. Yes, oo. Nagmahal ka lang naman, no? May mga tao talagang ganyan na sa isang sitwasyon, hindi mo naman maiiwasan yan talaga na minsan natatanga sa pag-ibig eh. Kasi puso yan eh, nagmamahal ka, diba? Kahit anong sabihin natin, hindi mo maiiwasan yan eh, na ganyan ang mangyari. So, kailangan mo daw po mag-meditate at mag-contemplate, ano? Kailangan mo daw po itong gawin kasi po, kailangan mong mag-reflect sa bagay-bagay para tuluyan mo na itong maiwanan sa 2023. Ngayon na nakaka-adjust ka na, okay din po yun, pero sa totoo lang, kailangan mo pa rin pong balikan at i-reflect yung mga bagay-bagay para hindi na po ito maunit. Next is a personal issue reaches resolution. So yan, yung mga personal issues nyo po ay parang meron na pong resolution or kailangan nyo lang po talagang gawan ng desisyon yung mga personal issues nyo, no, relationship issues nyo para po matapos na po ito, no. Ang dami ko pong nare-receive sa comments, sa PM, nagpi-PM sa akin na salamat po dahil po sa inyo. Puti na lang po dumating kayo, nakita ko yung channel nyo, yung mga payo nyo po, no. Nakakataba po ng puso na nalalaman ko na nakakatulong din ako sa inyo at yung mga payo ko po ay pinakikinggan nyo po talaga, no? Sa totoo lang po, yung mga payo ko po na yun, hindi ko yung pinag-iisipan, it comes from within. Kung ano po yung ipalabas sa bibig ko ng universe, divine universe, ayan po, no? Talaga pong kinakaya ko lang po talaga na magsalita, tapos kung ano po yung lumabas sa akin, yun na po yung lalabas sa bibig ko. Okay? Tapos, dito naman daw po, look at the bigger picture. So, ngayon po, no, ang iisipin nyo po ngayon is kung ano po yung mangyayaring maganda, yung blessings na dadating sa inyo. Ngayong na-let go nyo po itong pangyayaring ito sa inyo or natanggap nyo po na nagdesisyon na po kayo na ayaw nyo na pong balikan ito. Ayan, no? So, tingnan naman po natin, ano, kung ano po yung sinasabi naman ng cards nating isa. So, ito po mga ginagamit kong cards sa inyo ngayon ay mga cards na
minsan ko lang po gamitin, ano? Ito naman pong cards natin, ano naman po ito, no? Tingnan natin kung universe, hindi, ano to, self-care po ba to? Or something, teka. Tingnan po natin kung ano itong card na gagamitin ko. Wait, ha? Soul's Journey, okay? Ito pong card na to ay Soul's Journey, no? Galing po sa mga kaibuturan ng inyong puso kung ano po ang kailangan nyong malaman at marinig. No? Okay, patience. Sabi daw po dito, I accept that everything happens in divine order. So, kailangan nyo lang daw po maging patient. Kung minsan po na, nyo na, bakit parang okay na ako, tas bukas hindi na naman. You have to be patient daw po. Nasa proseso daw po ito, no? Hindi daw po pwede na ito po ay nasa proseso, kailangan daanan nyo daw po ito. Hindi po pwedeng laktawan, hindi po pwede yung sana 3 years na yung nakakalipas, okay na ako. You really have to go through the process po, no? Kailangan nyo po daw, kailangan nyo pong pagdaanan, hindi po pwedeng ganyan na hindi nyo pagdadaanan, ano? So, honesty, okay? Honesty daw po, no? Parang, I can't always expect the truth from others. And I can't expect it from myself. Okay, sorry. Honesty, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So, kung hindi man daw po naging honest sa inyo, yung partner nyo o yung someone nyo, but ikaw po sa sarili mo, maging honest ka at tanggapin mo po, no? At tanggapin mo po na hindi sila naging honest sa'yo. Tanggapin mo po na hanggang dito na lang, kesa naman po maloko ka pa ng tuloy-tuluyan, mabaon ka ng tuloy-tuluyan, mas maganda po na ikaw accept mo sa sarili mo at wag mo daw pong lokohin yung sarili mo na may pagmamahal, na kayo pa, kahit alam mo naman po na malayo na sa ihip ng hangin at sa buwan na maging kayo pa. You have to expect you have to be true to yourself, no? Huwag mo pong lokohin yung sarili mo. Huwag mo pong i-tolerate na alam mong hindi ka na mahal. Pilit mo pa pong pinagmamalaki na sa sarili mong hindi. Kaya pa to. Mahal pa ako nito. Okay? Ano pa po ang message? Universe? Parang meron ako nakita. Okay. Masakit lang po sa matay, no? Denial. I acknowledge my fear, but I replace it with an insight of awareness. Okay. Tama na daw po sa pagiging denial, no? I-acknowledge mo na daw po yung fear mo at palitan mo to ng katotohanan, no? Yung talagang alam mo sa sarili mo yung katotohanan, ano? So, maging aware ka po sa sitwasyon mo, sa totoong sitwasyon mo, at palitan mo yung fear mo ng tapang para harapin ito. Okay? Guilt. Nako. I release any beliefs that no longer assist in my soul growth. So, yung guy po, o yung babae, o yung lalaki na nagpapafeel sa inyo na nanloko na, at kayo pa po ang sinisisi sa mga sitwasyon nila, sandali lang po, no? Release mo daw po yan, yung lahat ng paniniwala na ikaw ang may kasalanan. Hindi po ikaw ang may kasalanan. Kailangan mo raw tanggalin ito sa isip mo, dahil ito po ay ginagawa lang ng tao mo dati para mapunta sa iyo o mabuntong sa iyo yung kasalanan, para ma-justify yung kasalanang ginawa niya sa iyo. So don't believe any of those na ginagawa niya po or sinasabi niya. And next, you have to surrender, no? I can release my need to control. You have surrender to the universe. You have surrender and let go and let God take charge of your life, no? Wag mo pong yung mga hindi mo po kontroladong bagay, wag mo pong piliting makontrol, no? So you have to surrender everything and anything to let go and let God take charge of your life. Okay, so last but not the least, no? Change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. So, sabi po dito, hindi daw po mababago
yung perspective mo sa buhay, hindi mababago yung buhay mo kung hindi mo sisimulan at tatanggapin at iintindihin na hindi ka makaka-move on kung ayaw mo at hindi ka nagdidesisyon mag-move on. Hindi ka makaka-adjust o hindi ka makakawala sa sitwasyon mo ngayon kung hindi mo iintindihin na kailangan mong magbago para mawala sa'yo ang sitwasyon na meron ka ngayon. Okay? Okay. Now, gamitin naman natin itong universe, no? Universe na card, no? Iba, kung papapasin nyo, iba-iba po ang ginagamit kong card sa inyo, no? Ngayon, para maiba-iba naman. No? Okay. So, para po sa mga na-trauma dyan, no? Para po sa mga na-trauma, you should choose love pa din po, no matter what. Huwag daw po kayong matakot magmahal. Ang ganda po nito, no? It says everything po, no? Na huwag po kayong matakot magmahal. You deserve to be loved. You deserve na alagaan. Huwag po niyong tanggalin yung pagmamahal sa puso niyo at palitan ng galit. Huwag niyo pong palitan na sana makalma siya, sana mangyari ito sa kanya, gana. No, still choose to be a good person. Piliin niyo pa rin pong magmahal no matter what. Kailangan niyo pa rin po itong panindigan at maging mabuting tao kahit po demonyo yung at hayo po yung namahal niyo, no, nung umpisa. No, you still have to be a good person, ano, at bahala na po sa kanya si universe. Okay? Ano sabi? The presence of love will always cast out fear. Ayan, sinasabi ko, kaduktong po nung sinabi ko, no, na kailangan po na andyan pa rin palagi yung pagmamahal para mawala po lahat ng klase ng takot, trauma na naranasan mo sa walang hiyang taong to. No? Hindi po lahat pare-pareho, no? Nag-iiba po ang tao, no? Iba-iba po ang tao. Hindi po palaging katulad niya yung mamimit nyo. And of course, you have to love din naman po yung sarili nyo, no? When I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Yes. See, kapag natuto mo pong mahalin yung sarili mo, kapag na-align mo yung pagmamahal mo ng universe sa'yo, o yung peace po, hindi yan makukuha sa'yo ng kahit sino, no? Kahit anong gawin nila, hindi na po yan mawawala sa pagkatao mo. Ang ganda, ha? Oh. The universe has my back. Wow. This is a very, very, very powerful card, no? The universe has my back. Meaning po, no, na si universe, nasa kanya, nasa iyo lahat ng suporta niya. Hindi ka pababayaan, kapatid. Kahit na ano ang problema mo sa mga oras na to, the universe is assuring you that, diba? That the universe has your back. Okay? Hindi ka mag-iisa, kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan ng nasa taas. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. There is nothing sexier than my authentic truth. Okay, para po sa mga taong pinagpalit, sa sexy, sa pangit, lahat pinagpalit na yun, mas kayo pa rin daw po yung mas angat, no? The sexier than my authentic truth. Ikaw po yung kabuuan mo. Yung kabuuan mo, ang kagandahan mo. Inside and out, mga kapatid. Inside and out. Diba? Ikaw pa din po yung pagiging totoo mo po sa sarili mo, ang talagang nagdadala sa pagkatao mo. When I lean on faith, when I lean on faith of the universe, peace comes real. So, parang katulad din po ng love to kanina, no? Pag natutunan mo po, o pagka dumikit ka na sa universe, umasa ka sa universe, nagkaroon ka ng faith sa universe, or sa up above, yung peace po comes very real. Mararamdaman nyo po yung peace of mind, yung kagaanan ng loob nyo. Magtataka po kayo na kahit papano, nakaka-get by ka every day of your life, no? Kung akala mo wala nang pag-asa, hindi. Every day of your life,
makikita mo na pabago ng pabago yung buhay mo. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love, no? So, lahat po nakikita po natin dito. Ano sinasabi sa iyo ng universe is to love yourself, to accept the authentic you, no? Kung sino ka, yung totoo. Focus on peace, on love. Huwag po kayong mag-wish na makarma sila kasi mangyayari at mangyayari po iyan. Ang importante po yung vibes nyo, no? My vibes, speak louder than my words. So, yung aura nyo po, yung vibes nyo po, kailangan po talagang nasa good vibes kayo kasi everything will follow po, no? Everything will follow, no? Wait. So, tingnan naman po natin ang iba pang. Gusto kong makita yung wait na. Gusto ko pa pong gamitin yung isa kong card. Ito, yung message from the universe. At saka, asan na yung isa kong card? Itong self-care. Self-care at saka fairies. Okay. Tingnan natin, no? This is my magical messages from the fairies. Lahat po ng ginamit kong card sa inyo ngayon ay kakaiba. Okay, for those of you po na gustong pumasok sa business venture, no? Ayan po, no, teka. Trust and follow through on a new business or career opportunity. For those of you po na gustong pumasok sa business venture para makalimot or sa new career, yes, pumasok po kayo, but make sure lang po na it is not yung malulugi ka or yung mga networking para po sa 2024 for you, parang medyo delikado pong ipagkatiwala yung pera mo sa ganito. Okay? Next is summer. Okay, ano po sinasabi sa summer? Everything that you've been asking for becomes your in summertime. Knocks. So, lahat daw po ng mga wini-wish mo, lahat daw po ng may mga hiling ka, at nagtatanong ka po kung kailan ito makakasatuparan, summertime po ang sinasabi ng baraha. Get some exercise, so, para po sa mga tao naman daw na napabayaan yung sarili nila, pinagpalit sila kasi nagpakalosyang na kayo, kasi kakaintindi sa mahal nyo sa buhay, sa anak nyo, sa pamilya nyo, sa kayo ang breadwinner, lahat po, no, get some exercise daw po, no. Kailangan mo rin daw po na yung katawan mo ay maging stronger. Pagka nag-exercise ka po daw, marirelease mo yung mga bad aura mo and you feel stronger in all ways. So, kailangan din daw po, wag mong pabayaan yung sarili mo. Okay? Marriage. Wow, marriage. For those of you na, teka, hindi ko po makita eh. For those of you po na, ayan, na nagkabalikan or nabigyan ng chance, no? Meron po ako nakikita-kinata sa inyong wedding bells. Ayan. The fairies join you in celebrating a wedded bliss. For those of you na-realize po, tiniis nyo po yung person nyo, tapos po na-realize nila, and talagang umayos sila sa buhay. So, I'm seeing a wedding, no? Pero for some of you, pwedeng makikilala mo pa lang po yung taong para sa'yo. You just have to heal, no? And eventually, makikilala mo po yung para sa'yo. Don't you worry.
Kasi po, hindi naman po lahat talaga i-bless with marriage, but for those of you na gusto talaga, you have to heal first, no? Hindi ka pwedeng mag-rebound, hindi ka pwedeng ngayon broken-hearted ka pa, hindi ka pa nga ay sabi mo may darating pa ba sa akin, ganyan. You have to love yourself first, okay? Kung may dumating sa'yo, it's just a bonus, okay? Dapat mahalin mo muna yung sarili mo, a new home, okay? Para sa mga taong nasaktan, nagbigay ng malaking pera, niloko sa pera, you have to have an investment para naman sa'yo. Bumawi ka daw sa sarili mo, no? Moving is a step in the right direction for you. So, new home. Dalawang ibig sabihin nito na nafe-feel ko ngayon sa universe. Number 1 is, mag-invest ka para sa'yo, no? Yung mga nawala sa yung pera, i-spoil din mo naman yung sarili mo, and it's about time for you to invest sa bagong tirahan or bagong, parang yung sa mga wala pang bahay, hindi nakapag-invest because binigay sa iba, no? Kailangan mo po yan. At yung pangalawa naman po ay para po makarecover ka, for some of you, you have to change yung atmosphere mo, you have to change yung bahay mo, or mag-change ka ng location, no, para dun sa mga tao na gusto pong magbagong buhay, makalayo dito sa taong to. Or for some of you, baka you may rearrange your home, your house, no, para mabago lang po yung aura ng bahay. No? So, you have to have yung parang lipat-lipat, organize yung things, kailangan linisin para malinis po yung aura nyo for 2024. Okay? Do some research, no? So, for those of you po, no, na hindi mo po alam ang gusto mong gawin sa buhay mo ngayon, hindi mo alam kung kailangan mo pa raw po ng mga kasagutan, bago ang lahat, no, kailangan mo daw pong alamin kung ano yung mga situations na gugustuhin mo, ano po yung kailangan mong, hindi mo pa po mga nagagawa sa buhay mo, at for those of you din naman po, no, na meron pong mga doubts, ano, sa partner nyo ngayon, or kakahiwalay nyo lang, or meron kayong doubts, you have to investigate, no, and ask for more information about this situation. Look into further before proceeding. So, parang bago po kayo gumawa ng isang hakbang, kailangan nyo muna pong makasigurado. Okay? Connect with nature. For some of you, you have to rejuvenate, ano, ang sinabi po dito, and spending time outdoors. Kung iba po sa inyo, baka pwedeng magbakasyon, sometime alone, no, kasama po yung sarili mo, at ikaw din na makahinga-hinga ka rin naman po. Okay? So, that's for our magical message. And next, and last but not the least, we will try this self-care, kung ano pa po ang dapat mong gawin para sa sarili mo na napabayaan mo. No? Yung mga self-care po is mga simpleng bagay na pwede mong gawin everyday para ikaw ay mas spoiled mo naman po yung sarili mo. So, kakaiba po ang ating story ngayon, ano? Kung na-miss nyo po yung mga Bruno, yung ex, ito po ay self-care today, no? Huwag nyo po isipin na sa lagi silang makarma and everything, but, okay, sinasabi po dito, spend time with friends, no? Malamang meron po sa inyo na pinaghigpitan, na walan ng mga kaibigan, no? So, sa lahat na lang, nawala yung mga friendships, nawala yung mga amiga, nawala yung mga best friends because binabawalan ng kanilang ex, no, to spend time with friends. Now is the best time na bumalik ka po sa mga kaibigan mo. Go out and enjoy with them, enjoy your life, at ang totoong pag-ibig ay hindi ka po babawalang makipagkaibigan sa mga kaibigan mo unless may tinatago siya na makakaapekto sa mga kaibigan mo or may magchichismis sa yung mga kaibigan mo. O, yan po yung sinasabi ko sa iyo kanina, plan a vacation, ano? Yung kakasasabi ko lang, no? Na connect with nature, na plan a vacation. Ayan po, you have to plan a vacation for yourself. You really need this to rejuvenate and to, para po mag-heal, no? Malaking bagay po sa aura nyo yung nagbabakasyon kayo. Mas maganda nga po nagbabakasyon kayong mag-isa.
Pwede rin po with friends, pero minsan masarap din po yung magbakasyon kang mag-isa. So, you really have to take a vacation, you know? Next, what else? And then you have to meditate, no? Sabi ko nga po sa inyo, you really have to meditate because ito po ay isa sa makakapagpabago sa aura nyo, makakapagpagaan ng loob nyo. So you have to reflect and meditate sa life nyo. You have to parang plan, no, for yourself, no? And ano daw po? Time alone, yan ang sinasabi ko sa inyo. You have to take a vacation. Tama talaga yung sinasend sa akin ng message ni Universe, no? So, you have to take a vacation and alone time, no? So, yun po sana yung sinasabi ko sa inyo kanina na sana may time kayo alone, ano? Para minsan masarap din po ito na maging mag-isa kayo sa biyahe, yan, para mag-spend kayo ng time alone at ma-realize nyo po yung mga bagay-bagay. Then you have to take a massage, no? Kailangan nyo rin pong spoiled yung sarili nyo, no? So, you have to take a massage, ano? Ayan naman po. And then, yung sinasabi ko po kanina, you have to clean your space, no? Relocate, yung sinasabi ng new home, di ba? It's either you relocate or you clean, you organize your things. Kailangan malinis na malinis para sa aura nyo po ito, no? So, just kung makikita nyo po nakakilabot kasi yung mga barahan natin, iba-iba na nga. Pero yung sinasabi po sa inyo, iisa yung message. And then, spend your time with your family, okay? Yung family nyo po talaga ang kailangan, no? Kasi yung pagmamahal ng family is very unconditional. Choose your energy field. Ayan yung sinasabi ko, no? Kaya talagang, yung energy nyo po, tingnan nyo po na talaga kung saan po talagang saan po naka-focus, no? So, wag po yung panay, kasi pagka sinasabi nyo po, sana makarma yung ex ko, sana makarma yung ex ko, bumalik sa kanya lahat. No, kasi po, yung energy nyo po, nadadala po sa bad, no? Sa bad aura. Kahit po hindi nyo wish na makarma siya, mangyayari po yan. Maniwala kayo sa akin. One day, mangyayari po yan sa ex nyo. Okay? Kaya, wag nyo po talagang i-wish yun. Instead, sabi po dito, instead, make an altar, magdasal po kayo, no? Ipag-pray nyo po talaga lahat, no? Ibigay nyo po sa universe lahat-lahat. Ibigay niyo po sa universe lahat-lahat, no? Kaya magpasalamat po tayo sa lahat, no? Dahil it's bound to happen and it will make you stronger. Yes, masakit po sa umpisa, pero don't worry po, hindi po kayo pababayaan ni Lord, no? So, yan po yung ating message for today. Huwag niyo po i-wish na sana makarma yung ex niyo. Mangyayari po yan sa tamang panahon at sa tamang oras. Maraming pong salamat, and sa lahat po ng gustong magpa-private reading, make sure lang po na kaya nyo po ang katotohanan, kasi sa totoo lang po, masakit po ang magpa-private reading kasi nahihimay po, no? At kung hindi po talaga nyo kaya, mag-enjoy na lang po kayo sa free reading, kasi minsan po may mga nalalaman tayo sa private reading na hindi po nakikita sa, syempre, because this is your energy, lahat kayo, energy nyo to. But for private reading po kasi, energy lang po ng taong binabasahan ko. So, medyo masakit po ang mga katotohanan minsan. And, but always remember that readings is just readings, no? Si Lord pa rin po ang nakakaalam sa buhay nating lahat. Okay? So, wag po kayong mag-alala because kailangan lang po talaga nating ng guidance, pero hindi, it doesn't mean po na hindi pwedeng mabago yon. Dahil pagdasal nyo po, nandyan si Lord. Kung alam, kaya nga po tayo nag-pre-readings para mapaghandaan natin yung mga bagay-bagay. Okay? Maraming pong salamat, and I hope you won't skip ads. Ayan. At babalik po ako bukas para sa another reading na naman po para sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagsuporta nyo, no? At nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. I love you all, and may God bless you.